Senator Grace po, magandang gabi po sa inyo. Hi, magandang gabi po, Manong Eli, at sa lahat po na nakikinig ng diskusyon, magandang gabi po. Apo. So, kanina ho ay marami pong nagulat at ako rin ho mismo nagulat at nabigla ho kayong sumakay no, sa MRT. Personal niyo po na experience. Hindi po katulad ng iba dyan na talagang pinaplano at maraming bitbit na media. Kayo kanina ay kumusta ho ang inyong pagsakay sa MRT, Senator? Alam niyo po, kaya ako naman naisipan sumakay. Una-una kasi hindi pa ako nakasakay doon, no? Apo. Tapos, pangalawa, dahil magdidiskusyon tayo sa Lunes tungkol sa kapakanan ng ating mga mananakay, kasama na siyempre dyan yung sitwasyon ng MRT, LRT, kailangan naman na masubukan kong sumakay dyan. So, kaya talagang gumawa ako ng paraan na pumunta na hindi na kailangan pang i-anunsyo sapagkat, siyempre kung i-anunsyo mo, baka gumawa sila ng pagkakataon na mas maging maayos ang iyong pagsakay. Di ba gusto nga natin maramdaman ang tunay na karanasan ng ating mga kababayan. Kaya, alam niyo po, totoo maraming aberya nga yung MRT, pero ang maganda naman naging karanasan ko doon ay yung pakikipag-usap sa ating mga kababayan na nandun na kahit na ang daming aberya, talagang makikita mo kung gaano sila mapasensya. Mapasensya talaga sila at hindi sila nawawalan ng pag-asa na magagawa natin ng paraan nito at maayos natin ng sitwasyon. Kaya talagang malaki ang kanilang pagtingin na sana'y gawan ito ng paraan at yun ang gusto ko ring mangyari. Opo. So, sa inyo po mga pagtatanong kanina, Senator, ay ano po yung mga pangkaraniwang hinaing ng mga commuters ng MRT? Well, syempre, yung aberya nga, no? Yung nangyayari na pag-delay ng pagtakbo ng ibang train. Tapos, syempre, marami kasi alam mo, ako talaga sumakay ako dun sa bago ng mga babae. Apo. Talagang siniyak ko naman yun ang gusto ko. Kasama ko yung kasambahay ko at yung isang staff ko, puro kami babae nandun. Maganda nun kasi nakakausap ko rin yung sitwasyon ng mga nanay. Marami sa kanila. May mga pamilya, pero mga nagtatrabaho. Alam mo, ang mga sumasakay ng ating mga train, marami sa kanila ang nagbabayad ng ating buwis. At ang problema naman na panukliman lang ng gobyerno sa kanila, ay magkaroon man lang sila ng komportableng pamamaraan ng pagpunta nila sa trabaho. Kaya nga itong MRT, kung maayos lang ito, malaking ginhawa ito sa ating mga manggagawa. At isa pa, hanggat kaya ng ating gobyerno, gusto ko talagang ipaglaban na huwag nang taasan yung pamasahe hanggat maaari kung kaya nating gawing subsidized ito. Ano ba naman yon sa dami ng kinikita na nila sa buwis? Opo. So marami nga po nagtatanong, Senator, at sana po ay ma-discuss din po ito sa pagdinig sa Lunes, na ang ipinagtataka po ng mga mananakay, pribadong sektor ang humawak, ang sinasabi, ang perception po no, na magiging maayos ang serbisyo. Pero dito po sa MRT, pribadong sektor, pero parang napakarami pong palpak ko ang nangyayari at hindi po maganda ang serbisyo para po sa taong bayan. Alam mo bakit? Kasi hilaw ito yung pagkakaintindi ko, no? Opo. Hilaw ang mga kasunduan dyan sa LRT na yan. Sa MRT na yan, matagal na yan. Binigay natin yung rights dun sa isang pribadong kumpanya. Pero yung pribadong kumpanya naman, parang merong kasunduan naman ni-lease uli sa ating gobyerno. Para bang ganon? So, ang iniisip ko, ngayon ang gobyerno yung nagpapatakbo. Pero ang problema nito, yung may hawak ng kontrata dyan sa MRT na yan, kumukuha na lang siya ng dividendo. Dapat naman suriin kung sa kanilang original na kasunduan, wala bang garantiya na nakalagay doon na dapat naman ang may-ari ay may ilalabas rin na pera kung ang pagtakbo ng MRT ay hindi na katulad ng dati. Di ba? So, may mga bagay din na ganyan. Hindi naman pwedeng nakaupo ka lang, tanggap ng pera. Napaka one-sided naman yan at luging-lugi ang ating gobyerno. Alam ko, ayaw ng mga pribadong kumpanya na manghimasok tayo sa pag-imbestiga ng mga kontrata na napirmahan na ng ating gobyerno. Pero meron din tayong sinasabi na for the greater good of the public interest. So kung sasabihin na natin na naisahan ng ating gobyerno at merong illegal dyan, baka naman kailangan ay busisiin natin uli. Apo.
Senator, kasama ko rito sa studio ang convener at spokesperson din ng Release Network, si Ginoong Sammy Malunes, at baka meron siyang itatanong at may mga karagdagang inputs po para sa gagawing pagdinig sa Lunes, si Sammy Malunes. Sige po. Ay, Senator, salamat at kahit paano naramdaman, naranasan ninyo kung ano yung hirap ng mga commuters kagaya namin. Hindi nadana sa taon na ito, hindi ito buwan lang ang nangyari, no? At sana magtuloy-tuloy yung investigasyon dito dahil ako'y naniniwala na may corruption dito sa usapin ng maintenance. Dahil, ano naman yan, funded yan eh. At alam ko na may GAA lagi yan taon-taon na intended para sa ating spare parts. Pero sad to say, itong mga binabanggit na mga i-assist na ngayon, ito yung pinaka-vital ng kagamitan ng train, ng transportation sa MRT. So, sana magtuloy-tuloy at andyan po kami, tuloy-tuloy kami magbibigay ng anumang kailangan ninyong datos at feedback mula sa amin.